Hi guys, welcome to the vlog. Once again, advice for today's ang ating Diyos, ang pinakamakapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo. So kung isa kang tao, mabuting tao, may pananalig sa ating Diyos Ama na lumikha dito ng langit at lupa, ng buhay, ng bundok, ng lupa, apoy, hayop, halaman, isda. Siya po ang lahat ang makapangyarihan. Siya po ang gumawa dito sa ating mundo. Siya po ang creator. Wala pa tayong mga tao, Diyos na po siya. Diyos na po siya sa hinaharap, sa kasalukuyan at sa darating na ating panahon. Mawala man tayong mga kasalukuyan tao, pero siya'y mananatiling Diyos. Kasi Diyos po siya. Siya po makapangyarihan. Siya po may hawak ng buhay natin. Kaya ikaw, bilang isang mabuting tao, manalig manampalataya at sumamba lang sa ating nag-iisang Diyos amang nasa langit na buhay na wala ka ibang sasambayang santo dyan. Sumanalangin ng taimtim sa ating Diyos Ama. Hilingin ang gusto mong hilingin, yung mga pangarap mo sa buhay, sa Diyos mo lahat, yung mga plano mo, lagyan mo ng Diyos Ama ang pagkatao para magabayan ka niya sa mga landas na gusto mong tahakin. Kasi kapag wala tayong Diyos Ama sa ating pagkatao, ay maliligaw tayong na yung landas. Marami tayong kaguluhan sa isip natin, paghabag sa ating dibdib. Pero kung meron tayong Diyos Ama na nananahan sa ating pagkatao sa puso't isipan natin at nagiging makadiyos ka at lagi na nagdarasal at nananalangin at nagtitiwala sa Kanya na walang imposible sa Kanya, lahat kaya niyang gawin kahit pinakamabigat ang problema mo, kahit iniwan ka na ng lahat, pamilya mo, kaibigan mo, katrabaho mo, kahit sino pa man dyan na malapit sa'yo. Ang Diyos at kahit kailan hindi nang iiwan. Ang Diyos siyang tutulong sa atin sa oras ng kagipitan. Ang Diyos ang malalapitan natin sa oras na tayo nagigipit at wala na tayong natakbuhan. Siya lang unang-una nating lalapitan kapag tayo may mga matitinding problema o may mga matitindi tayong karamdaman. Bakit kailangan dumating doon sa mga punto na yun? Ngayon pa lang wala tayong nararamdaman. Ngayon pa lang wala tayong problema. Bakit hindi natin gawin manalangin, manampalataya, magdasal sa Kanya sa araw-araw at manalig sa Kanya para malinis ang ating utak, isip at puso, dibdib na malayo tayo sa mga espiritualing demonyo na alam natin na sila lang naman ang naglalason sa ating isipan. Sila ang nagugulo sa atin dito sa ibabaw ng mundo. Ang spiritualing demonyo, sila at talaga yung sumisira sa atin. Pinapasok tayo sa isip at sa puso para magalit at magtanim tayo ng galit sa ating kapwa-tao. Dapat po magkaroon po tayo ng kababaang loob, malawak na pangunawa at meron tayong pananalig sa ating mahal na Panginoong Lord Jesus Christ. Patatagin po natin pananalig natin sa ating amang buhay, ating Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesus Christ. Manalig at manampalataya lang po tayo dahil wala pong imposible sa ating Diyos Ama. Lahat po kaya niyang gawin basta magsisi ka lang sa lahat ng iyong kasalanan at magbalik loob sa ating Ama at huwag nang babalikan yung mga dating nakagawian ng masamang gawa. Kaya hanggang dito na lang aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.